magkakaroon ng bayan ng Diyos na luluwalhati sa kanyang pangalan, magpapasalamat, mananalangin, maghahandog, umpisa sa silanganan. At sa mula, meron na rin sinabi na liligtas ko ang ayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kaluluran. So ito'y hula hindi sa Israel. Ito'y hula para sa isang global scope from east to west. At incidentally, not accidentally, ang samahang nag-umpisa sa Pilipinas nakarating po sa west. Nakarating sa west, hindi doon sa ideya na ang mga miyembro na Pilipino nagpunta sa Amerika at nag-asawa ng Amerikano. Ang pangangaral na ito po'y nag-umpisa sa Pilipinas, nakarating sa west, nagkaroon ng mga miyembro sa west side of the globe, hindi dahil sa napangasawa ng miyembro namin ang mga Amerikano o ang mga Brasilero, ang mga Chileno, ang mga Uruguayano, o kaya ang mga Argentino, hindi. Nagkaroon tayo ng 300 chapters o local churches sa West. O hindi kasama ang United States. Ang tinutukoy ko ay mula sa Central America hanggang sa South America. Nagkaroon tayo ng humigit kumulang 400 iglesyang lokal o local churches dahil sa pangangaral, hindi dahil sa pag-aasawa ng miyembro. Ang hula ay pagliligtas ng Diyos sa pamagitan ng kanyang gawain, ipangangaral ang kadakilaan ng pangalan ng Diyos ng Israel, mag-uumpisa sa silangan hanggang sa kaluluran. Malaki as 1:11. Ganito po nakasulat. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hentil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ng dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hentil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nang makarating po ako dito sa South America, kasama na po yung mga bansa sa Central America, gaya ng Honduras, Mexico, etc. Hanggang doon sa dulo, yung Uruguay. Nang makarating po ako rito, marami akong nasa lubong ng mga tao na Irmão Eli, eu não quero mais acreditar a Bíblia. I do not want anymore to believe in the Bible. I have stopped reading the Bible for 40 years. But after listening for a while, quase uma semana da sua pregação, isang linggo ng iyong pangangaral, bumalik ang tiwala ko sa Biblia. Marami pong ganyang kaso na wala na akong panahon para ipakita isa-isa sa inyo, no? Mga Brasilero, mga Argentino, mga taga-Mexico, mga taga-iba-ibang parte rito sa South America. Salamat sa Diyos. This is history in the making. Sapagkat ngayon po ay nakapag-establish na tayo ng isang broadcast center dito sa South America na nagbabato ng ating programa sa iba't ibang mga bansa sa South America. At sa kalooban ng Diyos, araw-araw ay may mga taong tumatanggap ng aral ng ating Panginoong Jesus for the greater glory of our God. Hindi ko po masasabing lahat sa pagkakataong ito, lahat-lahat ng nakita ng mata ko, mga matatanda, nakikinig ng salita ng Diyos, umiiyak sila, tumutulo ang luha, mga bata-bata pa, mga after realizing the truth that the Word of God in the Bible is conveying to their heart. Makikita mo yung tao na wala namang reason para umiyak, kundi naramdaman nila yung salita ng Diyos. Lalaki, babae, anumang edad, ay
na-touch ng salita ng Diyos. Natupad yung salita sa Malakya. Mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa gitna ng mga hindi. Yan po. Salamat sa Diyos. Patuloy kayo sumubaybay, mga kababayan. Mahal namin kayo.